Iba din 'tong si Maharlika ano, hindi mo maintindihan kung ano, eh, kailangan siya lang yung susundin mo, ano? Ayun, pati si Bato yata ilalaglag na nila, mga kababayan. Bakit? Kasi sabi ni Maharlika, "Wala na kaming tiwala sa iyo, Bato." O yung mga DDS naman siyempre yung mga nanonood dun, yung mga nauuto niya, "Wag na natin iboto si Bato." Diyos ko po Lord, kawawa na ang pinakakawawa ngayon na politiko mga bossing, si Bato. Si Bato po mga boss, naahawa ako dun sa tao. Wala ng lulugaran, eh. Wala ng lulugaran mga boss, kakamping. O sino yung mga kakamping na nandiyaan po na mga nanonood? Meron pong mga nanonood na kakamping diyan, imposibleng iboto si Bato. Simula pa lang po na sila ay, naupo sa Senado, naupo sa pagkapresidente si dating Pangulong Duterte, eh, wala. Wala ng boboto diyan. Sa mga loyalista, wala lalo. Sa mga government supporter na napanood yung kanyang PIDEA leak, 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 lalong wala po. Wala ng lulugaran. Tapos sabay-sabi pa ni Maharlika, "Wala, ano na kami sa'yo, wala na kaming tiwala sa iyo." Oh, gano'n. Sabi ko, sino pa boboto kay Bato? Wala na. Sabi ni saan ba yun? Nakita ko yun si ma'am, eh. Sabi ni Ma'am Lorelai, oh, "Pinanonood mo ba si araw-araw po. Everyday po. Hindi ko pinapanood dahil humahanga ako dun sa mga pinagsasasabi at hindi ko pinapanood dahil naniniwala ako sa mga pinagsasasabi." Papanoorin mo talaga kasi aabangan mo kung anong paninira yung susunod na sasabihin, yung susunod na gagawin po. Oh, 'di ba? Kaya natin pinapanood mga kababayan. Eh, halos lahat naman po ng sabihin nun, alam mo na kung saan papunta. Kagaya na lang po nung ano, PIDEA leak ni Bato. O bakit po kailangan umabot pang 6? Bakit na-predict na natin mga kababayan na abot ng 6 po 'yan, 'no? Bakit? Sabi dun sa post niyang isa, hmm, kapagka nabanggit ni Kumar, kailangan natin ng kasunod na hearing, pang-6 na hearing. Oh, 'di ba si Kumar mga kababayan, nandun na sabi, "O sige na, umpisahan na natin 'to. Gusto ko ng makipag-usap sa Senado." Ganyan po 'yan mga kababayan, eh. Kapag ikaw walang tinatago, excited ka kahit may sakit ka, kahit nasa ospital ka, "Tapusin na natin 'to, tara game na." Siguro naramdaman ni Bato de la Rosa, mukhang madaming pasabog si Kumar, "Sige, sige, sige, naawa ako kay Kumar, 'wag na muna." Oh, kasi yung taong sinisira nila mga kababayan, si Kumar, ano po, madami naitutulong kagaya na lang po, isa, eto, pahapyaw lang, doon sa mga kababayan nating mga Aita. Oh, nakakatulong po. Hindi ko na mai-specific pero gagawa ako ng separate vlog, 'no? Para mapatunayan sa inyo na yung sinisira po nila mga kababayan, madaming naitutulong sa Pilipinas. Hindi ko na lang maisip, siguro iniisip ko 'no, hindi ko kayo pinagbibintangan ha, pero pumapasok lang sa isip ko, bakit nila sinisira itong tao na 'to, eto yung mga na-research namin, um, kumbaga maayos, 'no? Nakakatulong sa mga kapwa natin mga Aita. Ano ang ano, madaming pera. Hindi kaya ang pakay nito kay Kumar mga kababayan, kumbaga, tanim issue for ransom. Ano po, tataniman ng issue, tapos hihingi ng ransom. Baka lang, 'no, hindi ko sila pinagbibintangan. Kumbaga, maiisip po, ano kaya mga iniisip nitong mga ito, bakit sinisira yung iba't ibang tao tapos wala namang mga mapatunayan, 'di po ba? Oh. PIDEA leak pa more, sabay-sabay silang nagiba dahil sa PIDEA leak na 'yan. Kaya sabi ni Breed, kaya dapat 'wag na lang panoorin kasi puro kasinungalingan ang sinasabi. Sabi ni Niana, sabi ng DDS wala daw sa ospital si Kumar. Mas magaling pa sila kay Kumar ano? Mas magaling pa sila ang mga doktor po, mga kababayan, hindi po niyan itataya yung kanilang lisensya para magsinungaling po.
mga bossing. Eto na lang, pagbigyan na natin. Sige, pagbigyan na natin yung mga DDS. Wala sa ospital, pero gustong makipag-usap. 'Di ba? Gustong magsabi, magsalita, tapusin natin 'to. Ngayon na, umpisahan na. Eh, ano ginawa ni Bato? Hindi, naaawa ako diyan. Ay, wag na muna. 'Di ba? 'Di ba? Mga kababayan, ipagpalagay mo na wala sa ospital. O sabihin, hotel kung sino man yung mga gunggong na nakaisip niyan. Kita mo naman yung mukha ni Kumar namumula. 'Di po ba? Namumula mga kababayan at ang isang tao, yung may ubo, sipon, alam mo kung ano yung itsura nung ano, mukha, eh. 'Di ba? O pagpalagay na natin, sige nasa hotel na lang pagbigyan, pero gusto pa ding magsalita nung tao. Kese hodang nasa hotel yan o kese hodang nasa ospital yan, gustong magsalita nung tao, pinigilan ni Bato. Kinabahan siguro si Bato. 'Di po ba mga kababayan? Sabi nga, umpisahan na natin 'to, matapos na. Dahil yung pamilya ko naapektuhan na, sabi ni Ma'am GB, 450 likers. Hello Boss Mark, hello po. 'Di ba? Pangalawang issue, mga bossing. Picoy, laya na, palakpakan muna. Binalita, siyempre yung mga yan, ang babalita lang po si si Morales lang po, mga kababayan. Laya na din siyempre si Picoy, mga bossing. At siguro handa na din yan para bumalik do sa Senado. Ano kaya ang unang itatanong ni Picoy? Kapag kaharap do sa Senado? Mr. Chair, ano po ba ulam ngayon? Mr. Chair, handa na po ba yung kape ko? Ano? Baka may dalang bag ulit yan, mga kababayan. Ako, sabi ko, gusto kong ma-interview si Picoy. 'Di ba? Gusto kong ma-interview si Picoy. Kung kayo, kakilala nyo po si Picoy, kung may connection kayo kay Picoy, kung hindi siya mabigyan, ayaw pakinggan o ayaw ipakita yung kanyang mga dokumento doon sa hearing na yon, dito ipakita natin, mga kababayan. Di po ba? Madami ang nag-aantay dyan sa dokumento na yan. No? Nung nakita ko nga si Picoy nandoon Ay, saglit lang. Eto ngayon lang pumasok sa isipan ko. Kasi tayo, mga bossing, nung huling hearing, inaabangan din natin si Picoy 'Di ba? Mag-ano kayo diyan, maglagay kayo nung hand na tawag dito, icon na kung sino yung nag-aabang kay Picoy. Inaabangan natin si Picoy kasi inaabangan natin yung mga papeles na ilalabas niya. So nung kinausap na siya ni Bato, mga kababayan, ako po, sabi ko sa inyo yung pagkaka-contempt ni Bato doon kay Picoy, hindi ka contempt po, mga bossing. Bakit? Yun yung ano niya yun yung stand niya Pwede namang sabihin, okay, sige. Yan pala yung paniniwala mo, diyan, ano ka lang. Palagpasin, okay, yun yung paniniwala. Hindi yung ramdam mo yung pagkakabias niya na, hindi, nagsisinungaling ka, ganyan. Si Morales, ang dami ng pinagsisinungaling na sinabi. Hindi niya ma-contempt. Di po ba, mga kababayan? Kaya sabi ko, etong kay Picoy, hindi ka contempt to. Kumbaga parang gumawa na lang yata ng issue ito. Unti-unting pasigaw ng boses, naggalit-galitan, contempt agad. So ngayon, ang naisip ko, mga kababayan, sabi ko, ginawa kaya ni Bato yun para para hindi na umabot sa mahabang diskusyonan si Picoy, umabot pa doon sa maipakita yung papeles. Kasi baka kulitin siya ni Picoy no? Your Honor, kaya nga po ako pumunta dito sa Senado para maipakita ko po yung dokumento ko. Baka umabot pa ng ganun. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Herman, Sir Herman Malinlin, Mark, lagi ako nag-message kung pang ilan ako. Di mo naman binabasa. Sorry po. Kapag ka-discussion, tuloy-tuloy po Ayan, pasensya na po, Herman Malinlin.